Alright, so sa mga may snap inverter dyan or nakabili ng snap inverter, so ganito palitan ang kanyang parameters. So normally ito yung nagpapakita sa screen. So operational display niya yan. Pag-i-click lang natin kung down, pakita lang ang ilang hertz, kung ilan yung battery voltage, AC output voltage, load niya 11% lang. Ayan. So kung gusto natin mag-change ng parameter, long press lang natin itong function. And then, yan, lalabas na yan. So 00, and then ESC or escape. So proceed tayo sa 0001, 14.2. So yan yung charging voltage ng ating inverter. Meron kasi siyang option na mag-charge sa grid, sa AC natin. So let's say sa Kajelco or sa Meralco or sa kung ano man name nung inyong grid. Ayan, pwede natin baguhin yan. So paano ba baguhin? I-long press lang tong function, or I mean short press lang, lilipat yung blinking, and then pwede natin up and down. So 4.2 lang ilagay natin. And then proceed tayo sa number 2, 02. So yan yung man kung ilang percent yung gusto nating state of charge niya. So lagay ko lang 90%. Pwede rin naman gawing 100%. Nasa sa inyo na kung ano yung gusto nyo. Number 3, ano naman yan, kapag may fault, buzzer off or buzzer on, ilagay ko na lang off. Pwede nyo rin on para ma-alert kayo, pero ako lagay ko lang sa off. And then number 4, ito naman yung working mode setting natin. So meron tayong dalawa, 1 and 3. So let's say pagawin natin. Yan, 1 and 3. So yung number 1, grid priority yun. So yung number 3 is battery priority. So nilagay ko lang na syempre wala tayong grid na nakasaksak ngayon. Nakikita rin dito na 0 volts yung AC. So number 3 yung lagay natin, battery priority. So next one, number 5, battery low voltage alarm. So linagay ko lang 11.6 pero pwede rin ilagay ng 12. Nilagay ko lang 11.6. So kaya na bahala dyan. Number 6 naman, battery low voltage protection setting. Ang range lang kasi nito is 9 to 12 volts. So maximum ko sa 12 volts yung battery low voltage protection niya. And then number 7, kung ilan yung 100% ng battery indication dito. So maximum nito kasi is 14. So lagay ko lang sa 14 volts. So dyan siya magbe-base kung ilan yung papakita niya dito na percentage. So yan yung equivalent ng 100%, which is 14 volts. Number 8 naman, yan yung starting voltage niya. Balikan natin yung starting voltage niya. Kasi meron tayo sa number 9, ito yung cut-off voltage. So let's say yung battery natin ay 12.5 na lang. So ayaw naman natin fully ma-drain. Gabi na, walang araw. So yung tendency niyan, i-off niya na yung output nito. Kasi nga, 12.5 na lang yung battery natin. So, ang maximum setting nito is 12.5, which is, yun na rin yung linagay natin para makaprotektahan yung battery natin. So, ito yung sinasabi nila na LVD or low voltage device na incorporated na sa SNAT. Hindi mo na kailangan bumili ng separate na device. So, once na 12.5 na lang yung battery mo, automatic cut off na yung output ng inverter. Ayan. So, itong number 8 naman, kailan siya babalik? Kailan ibabalik yung output? So, let's say, nag-charge na naman yung battery natin. So, umabot na siya ng 13 volts. In this case, 13 volts yung sinet natin.
So, babalik ulit yung output ng inverter. So, ito yung mga protection parameters na kailangan nating iset. Okay, proceed tayo. So, number 10, yan naman yung output AC voltage level natin. So, nilagay ko 230. Pwede rin naman 220, pero nilagay ko 230. Yun ang napindot ko eh. And then 60 Hz. Yung ating frequency. And number 12. Ano ba ito number 12? Unattended function. Hindi ko pa na-try ito, pero lagay ko lang 11.9. And then AC output. So, naka-on yan. And then hanggang 30 lang siya actually, pero pinutin natin ulit, pupunta na yun sa 00. And then pag okay na lahat, i-click lang natin yung function ulit para sa escape function niya, escape command niya, escape. So isa pa, ayan, bumalik na siya sa normal display niya. Ayan, download natin 11%, 60 Hz, 13.3 na yung battery, kasi nasa charge siya ngayon, maaraw eh. Alright, bye!